Parang naiipit na po sa dalawang batong nag-uumpugan itong si General Browner, mga kababayan. Hindi na po nakapagtimpe itong mama. Nanawagan na po sa lahat ng ating mga kababayan na nanggigigil at naggalit na galit dito sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga DDS na katulad natin, mga kababayan. Na ang sabi niya po, nagtataka daw ho siya. Bakit daw po nananawagan ang taong bayan na magsalita na ang AFP? Ayan, nananawagan, mga kababayan. Pero lilinawin ko, bago ko po simulan itong video, no, lilinawin ko lang yung sinasabi ko, wala pa akong sinasabi, ha? Kung saan, ha, at kung ano ang panawagan ng taong bayan sa AFP. Pakinggan po muna natin ang sinasabi ni General Browner, mga kababayan. Kasi iba po yung version niya at iba naman po ang version ng ating mga kaibigan na nagsasagawa ng rally dahil nga sa napakalalang korupsyon. Magkaiba po Iba po yata ang pagkakaintindi ni General Browner at iba naman po ang iniingay, no, isinisigaw o nais mangyari ng ating mga kababayan. No? Maliwanag naman po, mga kababayan, sa mga rally na dinaluhan po natin at na-cover ko pa nga, ang isinisigaw lang naman, no, ay itigil ang korupsyon. Yun lang naman Pero iba yata ang pagkakaintindi ni General Browner. Ito yung video, panoorin po muna natin, tsaka po tayo magbibigay ng simpleng reaksyon, mga kababayan, dito sa sinasabi ni General Browner. Ito na. Po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun Either coup d'etat, or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya. At yung ating international standing. Wala na pong magpapa-utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN, ay ang Cambodia, Laos, Myanmar, lahat po ng ibang mga ASEAN countries. Vietnam, naunahan na tayo. So, kailangan po talaga ay huwag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes natin. Okay, General Browner, sir, ano ang gusto nila mangyari? Military junta, military takeover o constitutional succession na kung mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidenta ipapalit? Ano po yung mga alternative na iminumungkahin itong grupo ni na General Pokis? Well, during that meeting po, wala naman po silang sinabi. Inaantay nga po namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin, pero hindi nila binanggit. Pero kitang-kita naman po sa mga pag nagrarally sila, yung mga panawagan nila, etc. At yung mga posters nila na nagsasabi na General Browner, makialam ka na, o kaya sumama ka na, makinig ka sa taong bayan. So yun po yung mga kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan. Huwag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. So ayun na nga, mga kababayan, maliwanag naman po. Ano masasabi nyo doon sa naging pahayag ni General Browner, mga kababayan?
kinuha ko po yung ilan lang naman po niyang sinabi. Ano ho? Ilan lang para magawan po natin ng reaksyon. Pero kaklaruhin lang po natin mga kababayan bago po tayo magsimula sa ating reaksyon doon sa mga sinabi ni General Browner. Sir, General Browner, hindi ko po kayo binabastos, sir ha. Ano, hindi po ibig sabihin na gumagawa po ako ng reaksyon doon sa mga sinasabi mo, nagagalit po ako sa iyo. Ano, walang ganoon, sir ha. Hindi ko po kayo kinaiinisan. Hindi ko po kayo binabastos. Ano, magbibigay lang po ako ng reaksyon, karapatan naman po ito ng bawat Pilipino, sir, no, doon sa mga sinasabi mo. Reaction po ito doon sa mga sinasabi mo. Ano, sir, batay po ito sa mga naintindihan ko sa mga dinaluhan kong rally na ginawa ng grupo nila General Pokis. Okay, o eto mga kababayan, una, nagtataka daw siya no? Nagtataka ako, bakit nananawagan itong ating mga kababayan na parang gano'n ang gusto niya palabasin na ang gusto mangyari ng ating mga kababayan kudeta, ayan, no? Military junta, o withdrawal of support. Sir, pangalawang beses ko na po itong inulit. No? Dalawa o pangatlong beses na. Sir, nakadalo po ako sa rally na isinagawa po nila General Pokis at nila Colonel Metran at lahat ng mga kasama ng grupo nila. No, ang naiintindihan ko lang po doon, sir, may video naman po ako dyan, wala po silang sinisigaw. Bit-bit ang mikropono na ang sinasabi General Browner, lumabas ka dyan sa lungga mo. Sumampa ka sa entablado at sabihin mong binabawi mo na ang suporta mo kay Bongbong Marcos. Walang ganon, sir. Wala akong matandaan na may sinabing ganoon ang rally na isinagawa nila General Pokis. Wala. Ang pagkakaintindi ko lang, doon sa rally na yun, mula pa sa batasan, sa bagay, ang batasan, sa may batasan, ang target talaga nun, Sir Martin Romualdez. Kung nasisingit man, ang AFP, mga kababayan, hindi naman po ganoon katindi ang panawagan ng UPI. Mga kababayan? No? Ang naintindihan ko talaga, simple lang naman na makialam kayo, hindi po sa politika, sir. Hindi po sa politika. Kung kayo'y papanig sa mga DDS, kung kayo'y papanig sa mga loyalista, walang ganon. Hindi po kayo inihikayat ng UPI na pumunta ho kayo dito. Sir, makiisa po kayo sa amin, sa UPI o itong mga naritong mga DDS din. Walang ganon. Pero isa pa, kaklaruhin ko. Hindi rin po ako tagapagsalita ng UPI. Hindi tayo nakapagsalita. Nag-react lang ako kasi experience ko to Naranasan ko to doon sa ginawa kong pagsama sa rally ng UPI. Dalawang beses yata ako sumama. Sa dalawang dako, yan, bagamat ilang araw, pero sa unang dako sa batasan, pangalawa, dito na sa may Camp Crame. Pagkatapos, meron pa silang sunod na rally, hindi ko na napuntahan yun. Dalawang beses lang, dalawang dako rin. Bagamat may ilang araw na natili sila doon sa bawat dako na yun. Yun. Pangalawa, mga kababayan, ay ulitin ko, walang binanggit ang grupo ni General Pokis na mag-withdraw kayo ng suporta sa kasulukuyang presidente habang nasa entablado at bit-bit ang mikropono. Hindi ko lang alam kung ano ang pinag-usapan nyo personal dahil ang pagkakaalam ko, pumasok daw sila sa Camp Crame, naka-meeting daw po kayo, pero doon sa entablado na yon, wala akong narinig na gano'n, na mag-condita na kayo. General Browner, mag-withdraw na kayo ng suporta. Walang ganon. Ilang beses ko na inulit-ulit. Ewan ko lang sa mga pag-uusap ninyo. Pangalawa, naunahan na daw tayo ng Laos at Cambodia at Myanmar. Ayun, napansin niya na, mga kababayan. Napansin niya na
na wala na. Nag-overtake na sa atin yung mga bansa na yun na binanggit ko kanina, na binanggit din ni General Browner. Yan po ang dahilan, Sir General Browner. Yan po ang dahilan. Bakit nananawagan po ang taong bayan at ang grupo nila General Poke sa'yo? Hindi po ibig sabihin na nawagan ang taong bayan sa AFP, kudeta ang gustong mangyari o withdrawal of support mula sa presidente. Hindi ho ganun. Simple lang po. Makiisa po kayo sa panawagan ng taong bayan na kundinahin naman po ninyo itong napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi naman yata ibig sabihin kinukundina mo yung korupsyon, kinakalaban mo na ang kasalukuyang administrasyon. Hindi naman siguro ganoon, di ba? Dahil mismo ang presidente nga, siya mismo ang nagbunyag na mayroong nagaganap na mga korupsyon sa flood control project. Oy, bakit hindi niyo po sakyan? No, yung sinabi ng Presidenteng Marcos. Sir, ba't pwede niyo po sakyan yun? Oh, sabihin niyo, ito na nga, nagsalita na nga yung presidente. Mismong presidente na ang may sabi na mayroong nagaganap na korupsyon sa flood control project, mayroong mga anomalya sa flood control project. Kinukundina ko. Dapat ganun, sir. Dapat ganun ba? Kinukundina ng Armed Forces of the Philippines. Kagaya ng pagkundina ng presidente ng Pilipinas itong anomalyang flood control project. Simpleng ganun lang, sir. Simpleng ganun lang. Ang gusto ng taong bayan, hindi po lumabas kayo sa lungga nyo, magbitbit kayo ng bata-batalyon ninyong mga tauhan, mag-withdraw kayo ng support sa Marcos administration. Wala namang sinisigaw na ganun. Di ba, mga kababayan?